Okay, so ito, continuation tayo. So what if gusto natin same machine, walang babaguhin. Ilalagay ko siya as sa aking car wash. So let's say ang isasaksak ko dito, hindi na ito yung car wash ko na. Mamaya magbi-video ako noon yung specific sa car wash na machine. Okay? Bali, gagamitin ko na talaga siya sa car wash machine. Mamaya na. Pero ngayon, ipapakita muna natin kung paano yung setup ng ganun. Okay? So ito yung part 2. So, ganun pa rin, ipipress mo to. I-off mo muna. Okay, off mo muna yung machine or pwede mong tanggalin lang. Tapos, i-on mo yung machine, then i-press mo itong yellow. Hanggang mag-triple beep. Okay. So, setting price. So, dito, since ang gusto kong gawin is 5 peso, 2 minuto. Gagamitin ko sa car wash. 5 pesos, 2 minuto. So, isi-set ko na siya sa ang increment, ilalagay ko na siya, hindi na 5 seconds, ilalagay ko siya, let's say, pwede ko siyang ilagay sa 30, no? Pwede ko siyang increment sa 30, or sa 60, pwede rin sa 60, kasi kung 1 minute, ang next niya is 60 seconds, 120, 2 minutes. Okay? So, pero kung gusto ko siyang gawin 5 peso, 2 and a half, no? 2 minutes and 30 seconds, pwede ko siyang gawing increment is 30 para ma-adjust ko siya. Okay? So gawin natin yan, no? Let's say, nagbago ng isip ko, gusto ko siyang gawin 5 pesos is 2 minutes and 30 seconds. So, ilalagay ko siya sa 30 seconds increment. Yan. So, increment yan ang increment. Kasi gusto ko siyang gawin, 5 pesos is 2 minutes and 30 seconds. So, ang input price, ilalagay ko siya 5 pesos. Yan. Then, sa seconds is ilalagay ko, ilan ba ang 2 minutes? 120, no? So, plus another 30, 150. Dapat ilagay ko siya 150 seconds. So, dito mo makikita yung increment kasi each press mo dito, 30, 60, 90. Kasi yung 120, 2 minutes yan, di ba? 120 seconds is 2 minutes. Gusto ko siya 2 minutes and 30 seconds, yung 5 pesos. So, yan, 150. So, sabihin niya sa'yo, save. Tapos 5 pesos, 150 seconds. So, ang 150 seconds kasi is 2 minutes. Kaya 60 plus 60, 120 plus 30. So, 2 minutes and 30 seconds. Which is, kapag maghulog ako ng 5 this time, tapos let's say nakakabit yan sa car wash machine or jet pump, pag press ko ng button, so, meron akong 2 minutes and 30 seconds na timer. So, may on yan siya, oh. Kung lalagyan mo yan siya ng car wash machine dito, magagana yung car wash mo. Saya. So, tanggalin ko na kasi hindi ko makapagsalita, maingay. So, pag nag-zero yan, doon pa mamamatay yung ating car wash timer. So, pwede mo siyang gamitin sa car wash. Pwede mong flexible yung time. Let's say, gusto mong gawin 5 peso is 2 minutes and 30 seconds. Isaksak mo lang dyan yung car wash mo. So, sa part 3 ngayon, gagamitin ko to siya, tapos ilalagay ko siya sa car wash talaga. Ito kasing part 2, di ba? So, yun. Part 1 is kapag mababa yung values. Part 2, ito. Let's say, gusto mong gawin 5 pesos is, 2 minutes and 30 seconds. Or, let's say, gusto mong gawin 10 pesos is 10 minutes. So, ilagay mo lang siya dun sa 60. Di ba? 60 yung increment. Para paglagay mo ng 10 pesos, ilagay mo din yung 600 seconds, which is 10 minutes. So, mangyari nun, paglagay ka ng 10 pesos, automatic yun siya, 10 minutes. So, very flexible, madaling gamitin yung ating machine. So, pag nag-ubos na yan siya, automatic, makita mo yung relay na nakapula. Ibig sabihin yan, energize ito. Basically, ang meaning yan, connected siya dito. Yan. Ito. So, parang pag nagsaksak ka dyan, may power siya. So, kung nilagay mo dyan is car wash machine, automatic may power yung pang car wash mo. Yung jet pump mo. So, yun. I-upload ko ngayon yung third video. Okay? I-ready ko lang yung car wash machine ko. Para ipakita na pwede ito siyang gamitin sa ating mga car wash machine. Okay? Very easy, very simple timer lang. And very cheap. Mura-mura lang siya.